Ayon sa mga Republikano sa Amerika, tinanggap na nilang malamang hindi sila mananalo sa midterm election sa Kongreso ngayong Nobyembre dahil ito sa mga ginawa ni Donald Trump. Ang taon ng implasyon ay halos umabot na sa pinakamataas nitong antas sa loob ng 3 taon. Lalong lumalala ang tingin ng mga Amerikano sa mga Republikano sa Kongreso sa pamamahala ni Pangulong Donald Trump sa implasyon at sa pananaw nila tungkol sa digmaan laban sa Iran. Bumagsak sa pinakamababa ang approval rating ni Trump sa ilang survey mula simula na kanyang ikalawang termino. Hindi na halos umepekto ang pangunahing mensahe ng White House na mas maganda ang sitwasyon na yon kaysa noong panahon ni Joe Biden. Ngayon, ilang survey ang nagpapakitang dumarami ang Amerikanong hindi nasisiyahan sa mga ginagawa ni Donald Trump sa gitna ng digmaan laban sa Iran at pagtaas ng presyo. Ang antas ng hindi pagsang-ayon sa mga pulisya ni Trump ay umabot sa record na 62%. Samantala, inamin ng kalihim ng pananalapi ng Amerika na si Scott Bessent na ang pagbaba ng presyo ng enerhiya ay maaring magsimula sana sa pagtatapos ng taong ito. Ayon kay Scott Bessent, hindi na dapat asahan na babalik pa sa dati ang presyo ng gasolina bago ang digmaan. Ako si Alexi Pecci. Talakayin natin ng sama-sama ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito, i-like ang episode at mag-iwan ng kahit anong tanong. Комментарий под этим видео. Mag-subscribe sa Telegram channel kong Pecci News. Ang link ay nasa video description. Doon kami nagpo-post ng mga balitang natatanggap namin agad. Kaya tinanong ng MS No ang mga Republikano na senador at kongresista habang naghahanda para sa eleksyon at may narinig silang nakakagulat. Halos tanggap na ng mga Republikano na malamang matatalo sila sa eleksyon ngayong taon. Ayon sa ahensya, tumaas ang taon ng implasyon sa pinakamataas sa 3 taon at lumalala ang tingin ng mga Amerikano sa mga Republikano sa Kongreso dahil sinusunod lang nila ang mga gusto ni Trump. Hindi maganda ang tingin ng mga Amerikano sa digmaan ni Trump laban sa Iran, lalo na sa usapin ng implasyon. Bumaba na sa pinakamababa ang kanyang approval rating sa ilang survey. Susunod, magbibigay ako ng CP. Hindi na epektibo ang mensahe ng White House na mas maganda ang sitwasyon kaysa noong panahon ni Joe Biden. Sa unang tingin, parang panalong mensahe ito para sa kampanya. Depensa na nakatuon sa nakaraan sa panahon na nagtatanong ang mga botante tungkol sa hinaharap. Tungkol sa mga presyo sa mga grocery, presyo ng gasolina at digmaan na walang malinaw na katapusan. At pribado, inaamin din ito ng ilang mga katulong ni Trump. Ngayon, ganito ang pakiramdam. Alam na namin talo kami sa midterm elections ayon sa isang opisyal ng White House sa ahensyang MSNAU. Upang maintindihan ang pesimistang damdaming ito, dapat nating tingnan ang malamig na numero at datos. Unang beses mula 2010 mas, nagtitiwala ang mga botante sa mga demokratiko kaysa republikano sa usaping ekonomiya. At ngayon, pakinggan ninyo, ayon sa isang kamakailang survey ng Republicanong channel na Fox News, 52% ang nagtitiwala sa mga demokratiko at 48% sa mga republikano. Inuulit ko, ito ay survey ng mga republikano. Karamihan sa mga republikano ay naging mas negatibo ang kanilang mga pagtataya para sa natitirang bahagi ng taong ito. Nagbabala ang mga analyst sa enerhiya na maaaring tumaas pa lalo ang presyo ng langis. At ngayon, tinataya ng recession model ng Moody's na 50-50 ang posibilidad ng resesyon sa US sa susunod na 12 buwan. Mas naging interesante ang sinabi ng kalihim ng pananalapi ng US na si Scott Bessent. Bigla niyang sinabi na ang presyo ng mga produktong enerhiya, bagamat mabilis na tumataas dahil sa digmaan sa gitnang silangan, dapat bumaba ito, ngunit hindi ngayon at sa pinakamainam na kaso ay sa katapusan pa ng taon. Ayon sa kanya, ang presyo ng langis pagkatapos ng pagtatapos ng sigalot na ito ay magiging mas mababa pero hindi adadagad. At habang tumatagal ang digmaan na ito, sabi ni Bessent, mas tatagal din ang pagbangon ng merkado. Ngunit malinaw na ngayon pa lang na sa midterm election sa Kongreso, papasok ang Partidong Republikano na pasan ang mataas na presyo ng gasolina. At ito ay palaging may epekto sa mga pananaw ng mga botante sa Estados Unidos ayon sa kasaysayan. Ito ang isinulat ng MSN Now. Sa White House, nananawagan sila na huwag isantabi ang mga Republikano. Kung may ipinakita man ang taong 2024, ayon sa kanila, na pwedeng magbago ng malaki ang sitwasyong pampolitika sa ilang linggo lang. Mabilis magbago ang mga balita at maikli ang alaala ng mga botante.
Sabi ng opisyal, hindi madali ang resulta ng mga panloob na survey sa White House, ngunit hindi ito kasing pesimistiko ng public survey. Marami pang kailangang gawin at hindi ito sikreto pero sapat pa ang oras, sabi ng opisyal na iyon. Kasabay nito, lumalala ang inis ng mga estrategang Republikano na naniniwalang mabagal sina Pangulong Trump at kanyang grupo sa pagtutok sa mahalagang issue. Abala si Trump sa pakikidigma laban sa Iran at pagpapatayo ng $400 milyong na ballroom sa White House. Что стало все-таки политической проблемой. Isang simbolo ito ng pagiging hiwalay sa tunay na mga problema ng mga botante. Tumaas ang presyo ng gasolina, pagkain at lalong lumala ang inflasyon para sa mga botante. Si Trump ay gumastos ng $400 milyong sa pagpapatayo ng ballroom para magapunan ng magara kasama ang bisita. Dumarami ang mga Amerikano na hindi natutuwa sa mga hakbang ni Pangulong Donald Trump tungkol sa digmaan sa Iran at pagtaas ng presyo. At ngayon, narito na ang pinakakapanapanabik na bahagi ng episode na ito. Umabot na sa 62% ang antas ng kawalan ng tiwala sa mga pulisya ni Donald Trump. At ito ay resulta ng mga survey na isinagawa ng tatlong media, Washington Post, ABC News at Ipsos. Ito na ang pinakamataas na naitala mula nang maging presidente si Trump kabilang ang unang termino niya. Ang kabuuang approval rating ng presidente ay bumaba sa 37%, samantalang sa mga independenteng botante, si Trump ay sinusuportahan lamang ng 25%. Pinakamalaking epekto sa rating niya ay mula sa patakarang panlabas at ekonomiya. Kinokondena na ng 66% ng Amerikano ang digmaan ng Estados Unidos laban sa Iran, habang 33% lang ang positibo rito. 34% ng mamamayan ang sumusuporta sa mga hakbang pang-ekonomiya ni Donald Trump. Bumaba ng 7% puntos kasabay ng pagtaas ng presyo ng gasolina. Ayon kay Besant, hindi dapat asahan ang pagbaba ng presyo ng gasolina hanggang katapusan ng taon. Dahil dito, bababa ang rating. Ang pag-apruba sa mga hakbang ng Pangulo ukol sa isyu ng inflasyon ay bumaba sa 27%. Pinakamababa ang marka ni Trump sa pulisiya niya ukol sa kabuuang gasto sa pamumuhay. Tanging 23% ng mga Amerikano ang sumusuporta rito, habang 76% naman ang hindi sumusuporta. 76% ng mga Amerikano ang nagsasabing napakasama ng pulisya ni Trump tungkol sa gasto sa pamumuhay. Negatibo ito, masama ito, 76%. Dito, nagkakaroon ng kabalintunaan dahil kahit ang isyu ng migrasyon na karaniwang malakas kay Donald Trump ay naging negatibo rin sa kanya. 40% ng mga Amerikano ang sumasang-ayon sa mga hakbang na ito, habang 59% naman ang may kabaliktarang opinyon. Sila ay laban sa pulisya ni Trump sa migrasyon. Lalong dumadami ang mga Amerikano na nagdududa sa kakayahan ni Trump mamuno. 59% ang naniniwala na kulang siya sa talas ng isip at 55% ang nagsasabing hindi sapat ang kanyang pisikal na kalagayan para epektibong gampanan ang tungkulin bilang presidente. Bukod dito, 71% ng mamamayan ay naniniwalang hindi siya tapat o mapagkakatiwalaan at 67% ang kumbinsidong hindi siya makakagawa ng matinong desisyon. At 54% ang naglalarawan sa kanya bilang mahina na lider. Hindi rin maganda ang pagtanggap sa mga pangunahing tao ng administrasyon ni Trump. Kasama rito si Kalihim ng Kalusugan Robert Kennedy Jr., Direktor ng FBI Kash Patel, Pinuno ng Pentagon Pete Hegseth, Vice Presidente J.D. Vance at Kalihim ng Estado Marco Rubio. At ang tanging nagpakita ng positibong balanse ng tiwala ay ang pinuno ng Federal Reserve na si Jerome Powell na may alitan kay Trump, paalala ko lang. Dahil dito, nanganganib mawalan ng pwesto ang mga Republikano sa Kongreso. Ayon sa survey, lamang na ng 5% ang mga Demokratiko sa kanila sa halalan para sa kapulungan ng mga kinatawan at sa mga botante na walang tsak na partidong kinikilingan, mas malaki pa ang agwat, 49 laban sa 32% pabor sa mga Demokratiko. Dito ako maglalagay ng ellipsis. Isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito, mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Bukod pa rito, kung gusto nyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, maaari ninyo itong gawin sa pamamagitan ng anumang donasyon o bayad na membership bilang sponsor gamit ang mga link at detalye sa deskripsyon. Magpapasalamat ako sa anumang suporta mula sa inyo. Maaari rin ninyong gamitin ang QR code na nasa inyong mga screen. Ito ang pinakamadali at pinakamaginhawang paraan para suportahan ang YouTube channel. Hanggang dito na lang, ingatan ninyo ang inyong sarili, paalam sa lahat.